ngayon, itong digmaan na Orion, mukhang nung simula sabi ni Trump, this will not last 2 weeks. Iran will not last 2 weeks. Ano palagay mo? Anong current events ngayon? Ano nang nangyayari na? Well, ngayon mukhang may sinasabi silang ceasefire daw no? Pero syempre humaba yung digmaan 40 days na. 40 days na kasi mukhang nagkaroon sila ng pagkakamali dun sa kanilang intelligence. Ang naririnig ko galing sa mga Israeli yata, wrong information yata nakuha nila. Kasi nakita nila na dun sa Iran mismo nagkakaroon ng mga protesta. 'Di ba? May mga taong yung bang ayaw nila sa kanilang gobyerno, nagpo-protest na sila. So naisip ng mga taga-Mossad, time to strike na ito. Akala nila magre-regime change. Yun ang akala siguro. Yun ang purpose ng Israel at US. Yung tao ay aalsa, no? Yun. Parang Venezuela, parang ganon. Akala nila na parang konti na lang mahuhulog na, kunyari ito nandyan na. Konting ganyan lang, pitik lang, mahuhulog na yung yung baso. Pero parang baligtad hindi nga, mali Mali yung reading nila, hindi nila ngayon, hindi nila mga tao lalaban. Ang dami palang drones ng Iran, yung mga Shahed drones na yan. Ano ba yun? Parang Parang kamikaze? Ganon? Walang tao yan Kasi yung kamikaze may tao di ba? Oo, Yung pero mga yun, Japanese pwedeng- dito, ano yan? Either automatic. Suicide drones. Suicide drone, ano yun? One per use. Wala namang tao sa loob. So, parang remote controlled, lang yan. Pero ang dami pala nila nun? Marami. Mga mura. Mura lang yung pag-produce. Yun ang sinasabi Diba? sa gerang ito, ang taas ng cost ng US at Israel compared sa cost ng war sa Iran. Yun. Ito kasi parang ang nangyayari, yung mga kasangkapan na ginagamit ng US at saka Iran, mga parang, alam niyo yung mga Lamborghini, yung parang gano'n, yung parang handcrafted, yung mga missiles nila, yung mga gano'n, luxury item. Tsaka kasi kumikita yung mga companies na yun di ba? Kaya nga dito sa Pilipinas, gusto na rin ng Chief of the Armed Forces dagdagan daw budget nila Bakit sasali ka pa ba dyan? Ikaw talaga kuya. Gusto na nga natin matapos na di ba? Kasi nga pag may digmaan, tataas ang budget, di ba? Mataas na budget, may pwedeng nagrereklamo makupit na ngayon na may mga tumututol na kahit sa Republicans nun kay Trump. Ayun na nga This is costing us money. The people are already protesting na this is not our war, sabi nila. This is Israel's war, di ba? Exactly. So what does it look like sa palagay mo, willingness naman ng Iran to end the war? Nababasa mo ba yun? Well, what I can see is Iran wants a total cessation to the war. Ayaw nila ng parang ceasefire lang. Total end of the war, but on our terms. So Siyempre. yung terms namin are, next time, wag nyo na kaming guguluhin. Kasi hindi naman kami nang gugulo sa inyo Wag nyo na kami guguluhin. Trump, wag mo na okrayin kasi Iran, tama na. Ano ba yung mga nuclear weapons na yan? Parang wala namang proof. Kaya ginigira nyo lagi dahil sabi nyo may mga capacity to create nuclear weapons. Di ba? Actually, ito, attorney, may nangyari. So kaya nga medyo bastos yung nangyari ng sinimulan yung war nung Feb 28. Kasi they were in the middle, starting in February 2026. Ramadan. Meron silang, ongoing talks hosted by Oman. All about yung US and Iran na yung parang pinag-uusapan yung nuclear deal, no? So, umu-okay naman ng Iran na, sige, hindi na kami mag-enrich ng ganitong uranium, parang may limit kami o hindi kami lalampas dun sa limit na yan. We are opening up to inspectors. Parang, habang nag-uusap, parang, sige, okay, magkakaroon na tayo ng breakthrough. Tapos Oman was very happy na parang mukhang positive na. Parang I think at the very last minute, may sinabi silang okay yung progress ng talks. Bigla na lang strike. Strike. So bastos, 'di ba? Oo. Yun yung nangyari. Pero ready na ang ating Armed Forces Chief Orion nagland na ang 1,000 Japanese military for the yung balikatan yun. Alam nyo, itong mga optics na ito, hindi na po ito umaandar sa tao Kasi hindi na po talaga maniniwala ang tao, General, na you can defend us in case of war. Kasi nakakatakot sa Iran. Sinabi ng Iran, di ba, Orion, na we are willing to fight on the ground.
Oo, well, akala nyo hindi kami magpapakamatay dyan? defensive war nila yun eh. Oh, No? they're Defensive defending war. their country and their country. freedom, di ba? Oo, Kaya ito, part 2 ito ng Vietnam War para Ayun sa ang nga Amerikano. mangyayari. Oo. Kaya ngayon, protesta na naman ng mga Amerikano, di ba? This is where your taxes go. To the military arsenal against Iran. Asymmetric yung warfare na nangyayari dito. So nakikita natin, for example, yun na nga, yung mga pipitsugin, yung sinatawag nating murang drones galing sa Iran, no? Mga tipong $10,000, $20,000 yung cost ng mga drone na yan. Tapos yung yung interceptor missiles naman, yung mga nasa 2 million, 5 million yung yung Yun yung interceptor presyo. missiles galing yun sa dome. Oo. Kaya sabi yung na the Iron Dome. Yes, diba? yes. Na yung shape nun, pag tinira nilang gano'n, parang dome. Yan. Oo. Israel may ganyan. Amerika, Taiwan. Meron silang ganyan. Pero ang Oo. problema, how many interceptor missiles are there? Oo. Yung assumption kasi nila, missile against missile. Yung Bigla na lang, boom! yung pala, meron palang para mga drones. Hindi bumaba sa ground. may drones. Drones. Maraming drones. Di ba? So, 20 isang is to interceptor 1. missile, 20 drones. 20 is to 1, 50 is to 1. Sometimes 100 is to 1. Lulusot. Di ba? Kumbaga, ay mga langgam, lumulusot. Di ba? Yun. Kaya hindi na ito yung traditional warfare. Ano kaya tingin mo doon na sinasabi nila na tiniming din ito ng Israel kasi mag-eleksyon si Netanyahu? Partly yun. Pero parang ang lumalabas na kasi, kaya nangyari yung war na to. Dahil sa mukhang nagkaroon ng wrong information itong sa Mossad. Yung bang inoobserbahan nila yung mga protesta ng mga Iranian. Siyempre, di ba, pumunta sila sa streets, Now di ba? is the time. Sabi na, okay to, kung tinira natin ng Iran, magtatapal yung This regime. is the time. Yun Pag ang- pinatay natin si ganito. Si Ali Khamenei. Wala naman, there'll be, mapipilayan sila. May anak pala. Oo. And they have a huge bench of would-be leaders who are willing to come in. Oo. Pag may namatay, may papalit. Pero yung Ganun mga tao, yung mga Iranians, yung kanilang capacity for sacrifice, grabe ha? They're an ancient civilization. They were Zoroastrians. They were Zoroastrians, yeah? Di ba? Yes, Ancient, more ancient than the United States. Yun ako. 200 years? 300 years lang? Lagi sila ina-attack, di ba? Oo. Na-attack sila They are lagi. an old civilization. Ba't lagi sila ina-attack tapos hindi sila na-enslave? Ayun na nga Na-enslave sila. Pero, because of Zoroastrianism, I think that is a major reason why their culture survived. Because na-enslave sila, tapos parang kino-convert nila yung kanilang conquerors. Di ba? Kasi Actually, pambira itong Iran eh. Well, sa Bible, sila yung yung mga Persians, sila actually yung tumulong sa mga Jews. So even the military might of Persia noon was very advanced. So ito mga kababayan, itong history ng Iran, matagal na talaga ito ina-attack ng ibang nations eh. Pero ang tatag kasi yung mga tao, innate sa kanila, nasa loob na talaga ng kalooban nila na kailangan mag-survive sila as a people. Kaya ang lakas nila. At ang I wonder kung kumusta ang doon. Siyempre may gutom doon. Gutom yun. Di ba? Pag hindi naman makadeliver na ng mga pagkain, hindi gutom. Di ba? Well, the rest of the world is also going to go through that. Kasi Kami din dito, BBM, gutom na. Kasi BBM, sir, yung taxi driver ko kanina, 18 hours on the road, ang take home pay 500. Nako, May magkanong bigas, 600. 67 nga yung maganda-ganda. Pero gutom talaga ang dinadanas ng buong ng mga katauhan, kung sa Bisaya pa, sa kalibutan, especially in the Philippines, is a poor country. Gutom talaga dahil sa digmaan na ito.